Mga kaboses, isang napagandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kaboses, ito pag-uusapan natin mga kaboses. Maganda pong pag-usapan ito. Ito po ay regarding po mga kaboses sa laman ng State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga kaboses. At pagkatapos po nun, alaman naman po natin na meron siyang iniwan na isang statement, although nakukulangan tayo mga kaboses doon po sa kanya pong statement regarding po doon sa budget insertion, lalo na po sa palpak na flood control projects mga kaboses, no? Na meron po siyang sinabi na mahiya naman kayo, no? Mga kaboses. So, yan po ang atin pong tatalakayin ngayon kasi gumagalaw na po ang baso dyan po sa Senado, mga kaboses. Mukha pong merong gera na magaganap, no? Si Senator Soto po ngayon ay tila bang merong mga patama, no? Sa isang senador, mga kaboses, na merong issue sa budget insertion. Ito pong si Chis Escudero ang napili pa ring Senate President, mga kaboses, no? Si Senator Chis Escudero, mga kaboses. So ngayon, ito po ay atin pong i-review. But before that, pi-play muna natin, mga kaboses, ito pong video ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yun pong statement niya. Putulin lang po natin. Doon lamang po sa part na meron po siyang sinabi tungkol sa mga kongresista o kung sino man po yung may hawak po ng budget ng mga flood control project, mga kaboses, sa sinabihan niyang mahiya naman kayo. Pakinggan po natin, mga kaboses, yun pong video. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Balpak at gumuho raw. At yung iba, guni-guni lang. At ang iba ay guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Standing ovation. Standing ovation pa yung mga sigurado. Tumayo rin yung mga no? During that time, yung mga korap na tumatanggap ng kickback, yung may hawak po ng mga flood control project, mga dambuhalang infrastructure project. Hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check
to make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. So, ayun, yung video no, na sinabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. during po sa kanya pong People's Zona, mga kaboses ng ating Pangulo. So, tiyak po ang lahat po ng mga nandun na posibleng may hawak no, ng mga budget ng mga flood control ay talagang kinakabahan. Maliban na lang mga kaboses siguro doon po sa matitino. Pero I'm sure, no, marami po dyan yung mga talagang yumaman na, mga kaboses ng yumaman dahil sa mga natatanggap na mga kickback. Kaya po wala na pong dumadating doon sa mismong proyekto, mga kaboses, kasi tapos na po, marami pong naghahati-hati sa mga budget, no po, mga kaboses. So ngayon, basahin din natin, mga kaboses, ito pong artikulo mula po sa politico.com, mga kaboses, no, sa Politico FB page. Ito po tungkol kay Senate Minority Leader Vicente Sotto III, mga kaboses, na para bagang pinapatamaan na itong si Chis Escudero. Kasi alam po natin, may issue po sa budget insertion. Ito pong si Senate President Chis Escudero, mga kaboses, kasi nangialam siya doon sa bicameral conference, mga kaboses. So atin pong basahin itong artikulong ito mula sa politico.com.ph, mga kaboses. Ang headline po ay, "Patama kay Chis, Tito Sotto warns Politicos Fund of budget insertions after Marcos Zona call out." Ito po, Senate Minority Leader Vicente Sotto III threw shade at Senate President Francis Escudero about the mention of the national budget in the Fourth State of the Nation address. President Ferdinand Marcos Jr. in his speech said he would veto a Congress-approved budget if it does not align with his administration's spending plan under the National Expenditure Program. Pero tapos na po no, na-approve na po, mga boses, yun pong 2025 national budget, no? Hindi po na veto, mga kaboses, at nakita po natin na marami pong questionable doon, marami pong mga blanco, mga kaboses. Marcos said he would rather have a reenacted budget than approve a spending program with budget insertion. Ayon po ni Sotto, mga kaboses, "I was generally satisfied, especially the fact that he gave a stern warning about corruption in the DPWH flood control and other projects." Sotto said, "I precisely like the part he talked about the preservation of the NEP. That is what we will be doing in the Senate." Humanda yung mga mahilig sa insertion. Ayun, humanda raw po yung mga mahihilig sa insertion, mga kaboses. Politico first reported that Senate President Escudero allegedly inserted 142.7 billion worth of infrastructure and flood control project in the 2025 budget for his allies and their turf. Ang laki, no? 142.7 billion ang allegedly, mga kaboses, na in-insert ni Chis Escudero. Naku po. Kung magsisimula po ang investigasyon nito, agad-agad, mga kaboses, sana po talagang maging totoo yung sinabi ni Presidente Marcos, mga kaboses, na by next month, next month po ilalabas ang katotohanan at mayroon pong mga mananagot, mga kaboses. Medyo nakulangan lang din po tayo sa statement niya sa SONA kasi wala po tayong narinig kung ano ba yung pwedeng gawin, mga kaboses, para po hindi sa susunod ay hindi na po makurap itong para po sa infrastruktura, mga kaboses. Pagpapatuloy ba ang pagbibigay ng mga budget sa mga kongresista, sa mga senador? Hahayaan ba pa rin the next budget deliberation na merong mga kongresista, mga kaboses, na magmamaniobra ng budget?
magkanya-kanya ng lagay mga kaboses dyan sa budget. Kasi kung ganun pa rin ang sistema mga kaboses, wala pa rin magbabago. So, abangan natin ang susunod na update nito mga kaboses. Bulacan, home turf of Escuderos PAL Senator Joel Villanueva allegedly got the biggest slice. Biggest slice, ha? 12.08 billion. Escudero just shrugged off the report as political noise. So, hindi niya direktang mga kaboses yung issue sinagot ni Senate President Chis Escudero. But magkakaalaman yan. So, abangan natin ang investigasyon na ilulunsad mga kaboses ni Soto, no? Senate Minority Leader Tito Soto, mga kaboses, laban po sa mga involved sa budget insertion dyan po sa Senado, mga kaboses. Kung talaga bang maglalaglagan, malalaman natin at mapapanagot itong mga taong ito, mga kaboses, kung talagang totoo at sana po ay talagang isa publiko, no? Baka kasi pili lang din yung mga bibigyan ng sanksyon o parusa, mga kaboses, no? Sana po ay tutuhanin ni Presidente Marcos, mga kaboses, kasi parang nasanay na tayo sa puro pangako na lang, no, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sana po ibigyan ng action kagaya po ng Pogo. Standing ovation din yun during sesona niya last year, mga kaboses. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin naman yung mga operasyon. Diba? So, sana po yung talamag po na korupsyon, mawala na po talaga, mga kaboses, totally. Kasi nakikita mismong sinabi niya na merong palpak at guni-guni lang ang ibang mga project. Nagiging ghost project pa, mga kaboses. Kasi wala na siyang wala na siyang takas. Nakikita na natin yung mga talagang nangyayari sa ground, mga kaboses. So, abangan natin, no, sa next episode, mga kaboses, sa progress po ng isyung ito, mga kaboses, at kaabang-abang ito, Soto versus Escudero, mga kaboses. Abang lang po kayo dito sa ating YouTube channel, sa Standpoint Analysis, mga kaboses, para po sa mga latest update po, mga kaganapan sa ating bayan. Ano po, mga kaboses, minsan po nag-a-upload po tayo, mga kaboses, sa morning, minsan rin po sa hapon na po, mga kaboses, from nasa 3 to 6 p.m. po ang ating uploading, or 3 to 7 p.m. mga kaboses sa gabi. At nasa 5 to 8 naman po sa morning, no, yung atin pong upload dito sa Standpoint Analysis, mga kaboses. Kasi depende po, no, kung marami po tayong episode na tatalakayin, mga kaboses, depende rin po sa kakayahan natin. Pero as much as I could, mga kaboses, no, gagawan po natin ng video araw-araw, mga kaganapan sa ating bayan, mga kaboses. So stay tuned in dito sa Standpoint Analysis, mga kaboses, at pwede nyo rin bisitahin ang ating community. Pwede kayo mag-post ng kahit ano dyan, mga kaboses, magsumali sa aking mga pools, no, dyan po sa Standpoint Analysis Community tab natin, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Weeds, at kayo po yung nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po, mga kaboses, and bye-bye.